Miss Jocelyn Solitano. Hi, hello. Good afternoon mga ka-OFW. Ito na naman tayo. Global na naman tayo. Ipaliwanag ko lang sa inyo kung bakit kayo naghihirap dyan sa global na yan. Kasi pretending lang naman kayo na kumikita pero ang totoo hindi. Naghihirap kayo, nakikita ko kayo eh. Ganito yon. Yung pa-member, 8,000. So, pag nagpa-member ka na, may kunting produkto ka at saka pwede ka nang mag-recruit. So, para sa akin, mas pipiliin ko na lang open-minded ako. Kasi mayroon akong ganito, oh. Mayroon akong ganito, oh. $2,000. Ito yung sahod ko, 45,000 sa piso. Ito yung mga close-minded. Hindi naghihirap. Ganito yan. Ganito yan, ha. Okay, pagbigyan. Kung ako ayoko, bakit ko ibigay yung 8,000 ko sa networking, tapos pahirapan ko yung sarili ko mag-recruit at saka maglako. Pira ko na to eh. Ang gagawin ko, itabi ko, next month, dagdagan ko uli ng 8,000, di 16 na. Kung ibigay ko to sa global, hindi ito maging 16,000 next month. Wala. Zero kayo. Sa akin yun, kasi close-minded ako. Ngayon, ganito, pagbigyan. Ibigay, kasi hindi tayo pareho eh. Okay, pa-member. Ibigay yung 8,000. Membro na ako. Pwede na ako mag-recruit. Plus yung mga konting produkto na yan. Yung produkto na yan, hindi yan mabinta isang araw eh. Mahal eh. Hindi yan kailangan ng mga tao. Hindi mo pwedeng isaing yan eh. Para kainin mo. Hayaan mo na dyan. So, nandun na yung 8,000 ko. Itong month na to, naka-recruit ako 2. Ang commission, 500. Di mayroon akong 1,000. Hindi ako masaya sa 1,000. Ba't ako masaya sa 1,000? 8,000 yung tinapon ko eh. Andyan pa yung produkto eh. Hindi pa yung naubos eh. Hindi ako masaya doon. Pero sa iba, masaya na. Yung kayo, masaya na kayo. Ngayon, ito pa. Masipag ako mag-recruit. Naka-recruit ako ng 10. Pero bihira. Mahirap mag-recruit, alam ko. Naka-recruit ako ng 10. Halos bukangkang ko na yung puki ko dun sa lalaki para magpa-member lang sa akin. Gawain nyo yan eh. Nilalandin yung mga lalaki, di ba? Para pa-member sa inyo. O ganun. Ganun ang katotohanan. So, halos nilandi ko na, binukangkang ko na, magpa-member lang sa akin. O yun, naka-10 akong na-recruit. Yung 10 na-recruit ko, 5,000 yun ang commission ko. Kung tag 500, 5,000 yun. So, sa 5,000 na yun, ang sa founder doon, 75,000 ang sa kanya. 10 yung na-recruit ko eh. Nagpa-member lahat yun. 75,000 sa founder. Ako nagpakadahirap, 5,000 lang. Hindi pa rin ako masaya sa 10 na-recruit ko. Alam nyo kung bakit? 8,000 yung tinapon ko doon. 8,000 yung pa-member ko. Nagkandahirap-hirap na ako mang-recruit ng 10. 5,000 lang. 75 sa founder. Hindi ako masaya. Sa inyo, masaya na kayo kasi sinursulan kayo ng mga salot na mentor at saka apply ninyo. Ganun ang ginagawa na maging millionaire kayo. Ito, naka 20 recruits ako. Naka 20 akong pa-member. 20 yung na-recruit ko. Magkano yon? 10,000 commission ko. Magkano sa founder? 150,000. Nagpakandahirap ako lahat-lahat. Si founder ang yumaman. 10,000 lang sa akin. Hindi ako masaya doon. Ngayon, ito pa. Bukod sa na-recruit, ito pa si salot na mentor apply. Partner, itudo mo na, live and right, 7 heads. Isisyunga naman, okay, 7 heads. Magkano nang nabigay mo? Walang pumasok sa yung pera, panay kalabas, kaya kayo naghihirap.
Yun ang reality ninyo. Pero hindi nyo yan naisip kasi masyado kayong na-brainwash, left and right, maging millionaire kayo. Ang dami, sa totoo lang, yung iba nag-back out na. Ang daming 7 heads, ni isa walang millionaire. May kachat ako, 9 heads, andon pa rin, kuskus kubita pa rin. Nandun pa rin sa Saudi, 9 heads. So, anong gagawin dyan? 9 heads na. Ito. Yun yung explanation ko. Pero yung mga open-minded na masyadong nangangarap ng million, ewan ko kung kailan. Ito. May viral kayo, may nagkasakit. Nag-iisang nagkasakit lang yan, ha? Hindi pa matulungan. Paano na kung marami kayo? Baluti na lang kayo ng dyaryo at itapon sa kangkungan? Nagpakandahirap kayo mag-recruit, maglako, ayun, nagkasakit. Magaling yun eh, yung nagkasakit. Tumaas ang ranggo sa kaka-recruit niya. Tumaas, yun ang message nung pamangkin. Tumaas ang ranggo, pati sahod niya, binili ng produkto para yumaman agad. Yun ang masakit dyan eh. Naghihirap kayo, nagkasakit kayo, tinulungan ba kayo ni hampas lupang global na yan? Hindi. Ayun, nag-viral. Yan ang ilagay nyo sa isip ninyo. Kaya mga ilan lang naman kayo mga syunga ngayon eh. Lahat medyo natauhan na eh. Ito, may nag-comment, yung isa, gigil na gigil ka na makulong ako, di ba? Madimanda ako. Ako na dahil sasagot sa'yo. Hindi ako kayang idemanda ng global founder mo. Alam mo kung bakit? OFW ako. Yung global mo, pang-i-scam lang yan. Paano kayo taxpayer, day? Wala nga kayong tindahan? Naglalako lang kayo? Taxpayer pang pinagngangal-ngal nyo? Yung mga chiki ninyo, pinapakita na makunwari, ganito, ganyan, kinikita. Pinagawa lang yan sa recto. Selfie lang yan. Magbasa kayo ng comment. Pakita ng milyon, selfie lang yan. Ito yung totoong kita ko sa trabaho ko. Hindi yan selfie. Sahod ko yan. Sahod. Ito pa lang, 2,000 na ito. 100,000 pesos na ito. Plus 45, mahigit na yan. So, kung milyon ang pag-usapan, kaya kong ipunin sa trabaho ko, hindi ko na kailangan mag-recruit, mag-uto ng tao, mangloko. Hindi ko na kailangan yun. Konsensya ako. Kaya kong magtrabaho para mabuhay kaming magpamilya. Hindi kami nanghihingi, hindi kami nangungutang. Tapos yung sabihin mo na idemanda ako, hindi ako kaya demanda niyan. Sige, try. OFW versus global scammer. Sinong papanigan ng gobyerno ng Pilipinas? Ang daming OFW na biktima. At libre kami dahil abogado. Yung global mo, hindi. Kaya mag-isip ka. Kung yung mga matatag na company sa Pilipinas tulad ng mga Sugarland, yung mga Pure Foods, yan, hindi ko pwedeng sirain yan. Dahil talagang may kalalagyan ako. Pero yung mga global nyo, pang-i-scam lang yan. Ito ha. Sabi mo, may paglalagyan ako. Malaking company ang binangga ko global worldwide. Ha! Worldwide ay? Ang galing mo magsalita. Yung product nyo na hold sa Egypt Immigration Airport, pinupuslit lang, walang tax. Saan yung worldwide mo? Ayun, na-bankrupt na ang mga member dito sa Egypt. Na-hold sa Immigration Airport, Custom. Pinupuslit nyo lang, wala yung tax kayo, no? Ma-hold ba yan kung pang-export kayo, worldwide kayo? Diyos ko, mag-ayos-ayos ka, gamitin mo rin yung utak mo. Ayun, pinapatubos sa kanila 1,000. Saan kukuha ng $1,000? $1,000 pinapatubos doon sa custom. Wala na. Tinapon na sa basura. Saan yung worldwide mo? Ito, speaking of worldwide, ang galing eh. Nakarating kayo sa Africa.
worldwide ninyo, Africa. Naubos niya recruitin yung mga mahihirap sa Pilipinas. Pumunta naman kayo sa Africa, sa New Guinea, Mapua. Ano ba yan? Papua ba yan? Lugar na yan. Nakita ko na yung mga tao doon, ang hihirap. Hanggir ang mga tao doon, recruitin nyo. Kagaya sa Pilipinas, ang kaya nyong recruitin, yung mahihirap lang. Gusto nyo ng business partner? Ha? Bakit nyo po recruitin yung mahihirap sa Africa? Yung mga hanggir yun. Bakit hindi nyo recruitin business ang gusto nyo? Business partner, di ba? Nandyan si Lusyutan, nandyan si Henry C. Mga successful yan na business. Yan ang recruitin ninyo. Eh bakit OFW? Eh hindi naman businesswoman yan. Domestic helper yan. Kung ako businesswoman, bakit ko pag-aksayan ng panahon ito itong OFW? Eh, hindi naman business-minded ito. Hindi business ang pakay nyo sa OFW. Pang-i-scam. Yan ang totoo. Kung gusto kong worldwide kayo, pumunta kayong Russia. Recruitin nyo yung mga Russia, Germany, yung mga British. Eh bakit yung mahirap sa Africa? Diyos ko, in global. Believe na ako sa lahat, alam mo in global, sa lahat ng mga bobo, ikaw ang pinakamatalino. Lahat ng recruitin mo, mahihirap. Business partner, mahihirap. Kung ako mag-business, kunin ko agad si Henry C. Eh magaling yan, successful yan eh. Bakit ko kukunin yung domestic helper? Eh anong alam yan, maglinis lang sa loob ng bahay niya mo? Paano siya mag-business? Wala siyang diop. Diyos ko, Mariusip, scam yan, strategy ninyo. Alam ko yan. At saka ito pa, hindi maalis yung galit ko eh. Froilan Anthony Francisco. Sabi mo sa akin, mamatay na dukha? You're nothing dong. You're just a piece of patay gutom, hampas lupang, global scammer, recruiter ka lang. Yun ka lang. Hampas lupang recruiter ka lang. I was a cable tie machine operator in Korea. Sa Korea palang kumita na ako. Mas lalaki ako sa'yo eh. Machine operator ako sa Korea. I was a driver in Dubai. Trabahong lalaki ginagawa ko dong. Kaya ikaw ang mamamatay na dukha at hindi ako. Umayos ka. Hindi maalis sa dibdib ko. Paano ako mamatay na dukha? Ang galing kong magtrabaho, kaya kumita ako ng milyon. Pasalamat ako sa Panginoon at magaling ako magtrabaho at focus ako sa trabaho ko. Hindi tulad ninyo, mga scammer, at naghihirap kayo. Recruit kayo ng recruit, pagsabay kayo nagkasakit lahat, baluti na lang kayo ng jaryot, itapon sa kangkungan, ayun may isa. Isa na nga lang, hindi pa matulungan. Samantalang nung malakas pa yan, napakinabangan. Tsaka ito pa isa. Ikaw, Tanya Morales, ha? Mayos ka, ha? Nagtatalon-talon ka pa. Tinag mo pa sa akin na naka-recruit ka sa iba't ibang panig ng Middle East. Ang galing mo, Day. Nakatatlong kotse ka. Anong trabaho mo? Pera ng OFW. Umayos ka, ha? May screenshot ako sa'yo na inutusan mo yung OFW na mangutang sa amo, mag-advance sa amo para ibigay sa'yo. Walang hiya ka. Anong karapatan mo sa mga OFW? Nasabihin sa kanila mag-advance para yung mga anak dyan, yung nanay naghihintay kung kailan sila magpadala, tapos ikaw ganyan, wala kang awa? Hindi ka naawa? Magkano lang ang sahod niyan? Nanggigigil ako sa'yo, sa totoo lang. Nagigil ako sa'yo, umayos-ayos ka lang. Ako nalulungkot ako, nakikita ko sa FB yung mga anak ng OFW may mga sakit. Gustuhin man niya na yakapin yung anak, alagaan, saan yung nanay nasa Saudi nagtatrabaho para mabuhay yung anak, i-scamin mo pa. Walang hiya ka. Na-scam na yung isang OFW. Sabi doon sa usapan ninyo, naluko na ako, tinakbuhan ako niyan, ma'am, ganyan. I-scamin mo uli? Pautangin mo pa sa amo? Gusto mo pang mag-advance? Nakakaano ka eh, ewan, na-stress ako.
Naawa ako yung nanay na, nak, magpagaling ka, nak. Mahal ka ni mama, malapit na akong uwi. Parang hinihiwa yung, yung puso ko pag ganyan. Mas gusto ko yung nandoon, alagaan yung anak nyo. Ingatan yung pera nyo. Naano ako hindi ko kaya makita sa Facebook yung mga ganong eksena kasi naawa ako sa mga bata Tapos ito namang mga recruiter na to, mga scammer, wala yan sila awa sa OFW, please, yung mga pera nyo talaga, pag networking lang ang mag-alok sa inyo, wag na. Di bali lustayin ng anak mo, pamilya mo. No question ako dyan. Sa kanila mapuntang pinaghirapan mo. Pero kung dito lang sa mga patay lupa, mga hampas lupa na ito, wag na. Iyon na, iuwi mo sa Pinas para masaya yung pamilya mo. Niluloko lang kayo nito. Ingat. Ako parang, kaya ako nandito pa. Ayokong mag-abroad sila mga pamilya ko. Diyan na kayo. Dito na lang ako. Ayokong iwanan yung anak. Mayroon akong apo 2. Diyan na kayo. Ayoko. Naawa ako sa mga bata. Ang mga bata kailangan nila nanay. Kailangan yung tatay. Itong mga nanay nagtitiis na lang. Nakikita yung anak na may sakit. Gustuhin man nila na alagaan. Wala. Kaya ingat kayo mga ka-OFW. Naawa ako sa inyo sa totoo lang. Kaya ipinaglaban ko kayo. Ayoko na may mangloko sa inyo. Yun lang yung yun lang yung gusto kong ipahiwatig sa lahat. Saka kayong mga global, kung magdemanda, go ahead. I'm ready. Kung kayo lang, hindi ko kayo kinatakutan. Alam kong ginagawa ko. Magdemanda kayo dyan. Yun lang. Ingat mga OFW. Ito pa, isa pa. Kasi may nag-comment. Kasi itong ang global, nakarating nga ito sa sa Papua Guinea, ganyan. Sa social media doon, pinag-uusapan ang mga Pinoy feeling boss. Dahil dyan sa global ninyo, naapektuhan yung manggagawang Pinoy doon. Feeling boss, may word sila sa salita nila na gongman. Ang ibig sabihin, Pilipino mangdorogas. Yun ang sa social media doon. Yun yung sinabi nung Pinoy na nagtrabaho doon. Kaya hit na hit niya ang global. Nasisira yung mga manggagawang Pinoy doon. Kasi itong mga global mangdorogas. Yung iba nakapag-isip na scam lang yan. Kaya yun sa social media ang usapan, Pinoy gongman mangdorogas. Dahil dyan sa global, mag-ingat lang kayo global kasi itong mga itim, mga war freak pa naman yan. Baka maputulan kayo ng liig dyan, mapugutan kayo ng liig kasi maliliit lang ang sahod yan. Kahit dito yung katulong ng amo ko, nagtanong sa akin kung ano yung Global in Motion. Sabi ko, scam yan sa Pilipinas. Nirecruit siya. Sabi ko, wag na, magkano ang sahod nun? $250 lang. O, recruitin pa siya. So, sabi ko, wag na. Sabi ko, wag, scam yan. Kaya mag-ingat lang kayo yung mga pa worldwide ninyo, mga mahihirap ang ni-recruit ninyo. Baka maputulan kayo ng liig doon, mga war freak ng mga yan. Kasi ang mahihirap lang sila. Hinahatira na nga yung pagkain ng United Nations, yung mga hunger, mga tao dyan Doon kayo recruitin mo yung Russia, saka yung German, yung British. Andyan si Hendrese, si Lucio Tan, yan ang recruiter. Wag OFW. Hindi sila businesswoman. Mayos kayo. Pa-business partner ka. Ayun. Ito pa, anniversary. Nagyabang na naman, anniversary. Ayun, sa awa ng Diyos, nag-comment yung cameraman. Cameraman lang, hindi nabayaran sa anniversary. Walang kwentang global. Ayun, magbasa kayo ng comments doon sa post ko. Yung cameraman, hindi binayaran. Nagkagutom-gutom daw siya, 24 hours, video coverage dyan sa mga hampas lupang global para lang magpasikat ito. Kumita kami ng 12 million, yung distributor, yun pala cameraman lang, hindi nyo nabayaran. Saan yung 12 million? Mga ulol! Lokohin nyo mga sarili nyo. Nakaka-boyset kayo. Tama na mga OFW, ingat sa pera. High blood lang ako dito.